Good morning! Naku, ayusin na naman ang sasakyan. Oh! May snow sa amin pero hindi masyado, konti lang. Tingnan nyo kung gaano kalamig. Kahit nasa loob ng sasakyan, umuusok ang bibig ko. My goodness. Hindi ko sure kung lahat ng ating digital coupon ay mag-work. Kasi minsan, hindi siya nag-work minsan. Ano bang ibig sabihin na hindi nag-work? Yung minsan, yung mga digital coupon na i-clip natin, minsan, hindi umaayon doon sa checkout. Kumbaga parang nag-e-error ganun. Hindi na-a-apply yung coupon minsan. So sana this time mag-work ulit. Nasa Dollar General na tayo at tingnan natin kung anong pwede nating makuha for today. First transaction, kukuha tayo ng 2 Old Spice. Ayan ay $6.25 ang isa. And then kukuha din tayo ng Old Spice Pure Sports at ayan ay $5.50 ang isa. Kukuha tayo ng 2. At ang last na ating kukunin ay etong Kleenex On The Go. Ito ay $1 ang isa. Kukuha tayo ng 2. Ang total natin before coupon ay $25.50. Ang first digital coupon na ating ikiklip, itong $5 off of 25. And then the rest ng coupon na nandito. Dito sa transaction na to, ito ay try and error. Dahil dito sa transaction na to, titingnan natin kung pwede nating i-combine yung $6 off of 2 at saka yung $2 off of 1. Ito na yung resibo. Ang total na binayaran ko ay $8.73 kasama ang taxes. At ang total savings niyan ay $18. Dito sa first transaction na ginawa natin, hindi na i-combine yung $6 off of 2 doon sa Old Spice. At saka dalawang $2 yung hindi gumana. So hindi siya pwedeng i-combine. Ang gumana lang yung $6 off ng 2 Old Spice sa body wash at saka doon sa deodorant. Pero kung gumana yung $2 doon sa 2 coupon na ikinumbay natin, ang babayaran lang sana natin ay $3.50 plus the taxes. Pero hindi na rin masama, di ba? Dahil ang binayaran lang natin ay $8.73. Second transaction na tayo at dito kukuha tayo ng Gain detergent. Ito ay $15.95 ang isa. Kukuha din tayo ng Sweeper Heavy Duty. Ito ay Gain Scented. At ayan ay $5.50 ang isa. Kukuha tayo ng 2. Kukuha din ako dito ng isang Gain Softener. At ito ay $12.95 ang isa. At ang last na ating kukunin, itong Gain Dish Soap. At ito ay $2.50 ang isa. Dito sa second transaction, ang total natin ay $42.40. At dito sa second transaction ay try and error din ang mangyayari. Ito yung mga digital coupon na i-clip ko dito sa second transaction. Ang una kong clinip ay yung spend 40, save 10 off gain. At the rest ng mga coupon na nandito, tingnan natin kung mag-work. Nakapagbayad na tayo sa checkout at unfortunately, yung mga coupon na nandun, yung spend 40, save $10, hindi siya gumana. Kaya ang sinabi ko doon sa cashier na i-cancel ang transaction at titingnan ko at pag-iisipan ko kung bakit ganun ang nangyari. So, kinancel niya yung transaction. Maya-maya pa ay etong cashier tumawag sa mismong manager. Kasi yung manager nasa loob pero nandoon sa warehouse. Sinabi niya ang nangyari na yung mga digital coupon, yung iba hindi nag-work. At guess what? Ang ginawa ng cashier, nag-price override siya. Ibig sabihin, babaguhin niya mismo yung mga presyo doon sa checkout. Tingnan mo kung magkano ang binayaran ko. Ang total ko before checkout ay $42.40. Ang after ng coupon, ang expected ko na babayaran ko ay $21.40 plus the taxes. Ngayon, in-override niya yung babayaran ko at ito na ang resibo. Ito yung binayaran natin. Ang total na binayaran ko ay $18.49. At pag in-override nila ang resibo, hindi nyo makikita ang pinaka-total savings niyan.
Kasi ang pinaka-savings niyan ay hindi lang $7. Sa second transaction, ang total savings natin ay $23.91 plus the taxes. Etong second transaction, hindi ko nire-recommendang gawin ng iba. Bakit? Kasi hindi lahat ng cashier o ng store ng employee sa loob ng DG ay pwedeng i-override yung ganito. Depende sa manager kung gagawin nila na i-override nila yung mga presyo or hindi. Pwede nilang i-deny. At after kong magbayad ng second transaction, tiningnan ko yung resibo. Hindi rin, dahil sa gusto nilang pababain nga yung presyo, hindi rin nila in-scan etong gain softener kasi wala sa resibo, which is dapat $12.95 yung wala dito. Ang nangyayari kapag hindi nag-work ang digital coupon, yung mismong store mismo, parang loss nila yung mawawala pag ino-override nila ang mga items. Unlike kapag gumagana ang coupon, kahit na discount sa customer, binabayaran pa rin sila ng manufacturer ng mga products. So parang kinakain nila yung nawawala kapag ino-override nila yung presyo. Kaya yung ibang manager minsan hindi nila ino-honor yung pag hindi gumagana yung coupon. Third transaction na tayo at dahil kailangan ko ng paper towel, kukuha tayo nito. At ang presyo nito ay $15.25 ang isa. At dito nakasale ang kanilang bottled soda at ito ay 3 for $10 and then may $2 off na coupon. Ang total natin before coupon ay $25.25. Dito sa third transaction, dalawang coupon ang ating ikiklip, $5 off 25 at saka itong sa may soda. Nakapagbayad na tayo at ang total na binayaran natin ay $19.35 at ang total savings niyan ay $11.85. Kasi dito sa pangatlong transaction, dalawang items lang naman ang ating kinuha, which is dalawa lang din ang coupon na meron. Pero guess what? Nakasave pa rin tayo ng $6. Kasi kung sa Walmart mo yung bibilhin, walang discount na $6. Nakauwi na tayo at eto na lahat yung mga pinamili natin. Eto na yung first transaction, second transaction, at third transaction. So today, ang total na binayaran ko sa lahat ng from first transaction to third transaction ay $46.57. At ang total savings niyan ay $47.91. So, half price po ang binayaran natin sa lahat ng ating nakuha for today. Kung kukunin nyo yan sa ibang store, hindi nyo yan makukuha ng ganyang kamura.